Amoy na amoy ang lupa, usok at lansa ng isda sa hangin. Sa Divisoria, 5:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang mga gulong ng kariton at yapak ng mga tindero na kailangang magbenta para mabuhay. Isa sa kanila ay ang binatilyong si Jimboy, 15 anyos, payat at sunog sa araw ang batok. Sa kariton niya, nakalagay ang ilang piling saging, dalanghita at kalamay na nakabalot sa plastik. Luma na ang kariton, kaya tuwing liliko, maingay at ang mga gulong, parang laging may hinaing. Pero yun ang buhay niya. 23, bili na po kayo, sigaw niya. Tiningnan siya ng isang babae, kumunot ang noo at lumagpas lang. Sa isang sulok, naroon ang kanyang barkada, sina Errol, Jepoy at Kaloy. Wala na sa kanilang nag-aaral. Mga ulila na rin sila. Wala nang yakap o boses ng magulang na sasalubong sa gabi. Lahat sila sa kalye na natutong magdesisyon kung saan tutungo, anong susunod at paano mabubuhay kinabukasan. Si Errol ang pinakamatapang, si Jepoy ang pinakamadaldal, at si Kaloy ang mayabang pero matalas. Jimboy, tawag ni Kaloy, may hawak na plastic ng soft drinks pero halatang hindi soft drinks ang laman. Ano na naman yan? Tanong ni Jimboy habang papalapit. E di pampalakas, sabay tawa ni Jepoy, sabay singhot. Rugby. Subukan mo pre, sabi ni Errol. Pampalipas gutom at pangrelax ng utak. Nag-aalangan si Jimboy. Ilang araw na ring matumal ang benta niya. Kahapon. Pinabayaan na lang niyang mabulok ang 2 dosenang saging. Gabi-gabi, kumakalam ang sikmura niya na parang tambol ng protesta. Hindi niya gusto ang amoy ng rugby, pero gusto niyan hindi makaramdam ng gutom. Lumapit siya. Isa lang, sabi niya sa sarili. Isa lang. Lumipas ang mga linggo. Bihira na si Jimboy sa panititinda. Mas madalas na siyang makitang nasa gilid ng kalsada, nakikipagtawanan kina Kaloy habang nag-aabang ng kliyente. Siya na rin ay naging runner, taga-bitbit, taga-hatid, taga-kuha ng bato, o mas kilala sa tawag na shabu. May pera, mabilis, mainit, marumi, pero palaging may kasamang kaba, lalo na kapag may mga parak na nakamotorsiklo. Isang gabi, habang nasa isang eskinita sila Jimboy, Errol at Kalol, may lumapit na kliyente. Mabilis ang usapan, mabilis ang bayaran. Tapos, biglang may aninong bumaan sa likod nila. Isang boses ang sumigaw. Pulis, walang gagalaw. Si Jimboy ang unang tumakbo. Mabilis, alam niya ang liko, pero hindi si Errol. Blag. Bumagsak si Errol, nadapa sa putik. Errol, sigaw ni Kaloy, pero natigil siya nang marinig ang putok ng baril. Isang putok, isang hiyaw, isang katahimikan. Si Jimboy ay patuloy na tumakbo, kahit hindi na niya alam kung saan. Lumiko siya sa palengke, lumusot sa pagitan ng mga crates ng repolyo at kahon ng yelo. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Sa dibdib niya, may namumuong init, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi. Parang may apoy na unti-unting lumalamon sa kanya mula sa loob. Kasama siya sa gabing yon. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa ilalim ng tulay sa Delpan. Ang paa niya'y basang-basa. Ang putik ay umabot na sa tuhod. Pawisan siya, giniginaw, nanginginig. Umupo siya sa gilid ng poste. Dahan-dahang bumagsak ang katawan niya sa semento. Hindi niya alam kung bukas ay may pulis na huhuli sa kanya. O baka si Kaloy ang sumunod. O baka siya na ang susunod. Patay na si Errol, bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Patay na si Errol dahil sa ginawa namin. Dahil sa akin, napakapit siya sa ulo niya. Parang gustong burahin ang lahat ng kanyang alaala. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, umiyak si Jimboy. Tila ayaw na niyang huminga. Hanggang sa may narinig siyang pag-ubo. Mahina, putol-putol, galing sa madilim na bahagi ng ilalim ng tulay. Napalingon si Jimboy. Sa tapat ng tambak ng lumang karton at sirang gulong, may isang matandang maliit. Halos kasing liit ng batang 2 taong kulang, pero halatang matanda na. Kulubot ang balat. Maitim ang gilid ng mga kuko at ang buhok ay kulay abo, parang usok ng kandila. Nakasandal ito sa isang sira-sirang kahon, balot ng kumot na sako. Nanginginig.
May hawak na lata ng sardinas na wala ng laman. Bigla ang kabog sa dibdib ni Jimboy. Napaatras siya ng kaunti, nabigla sa anyo ng nilalang. Pero sa kabila ng kakaibang itsura nito, hindi siya natakot. Hindi na. Hindi matapos ng gabing ito. Hindi matapos ang nangyari kay Errol. Lumapit siya ng kaunti, maingat. "Duwende po ba kayo?" tanong niya. Medyo bituin ang tawa, pero seryoso ang tingin. Lumingon ang matanda. Mabilis ang galaw ng mata. Parang hinuhulaan na niya ang tanong bago pa ito sabihin. "Oo," sagot nito. Payapa ang boses, parang walang halong biro. "Pero hindi ako yung duwendeng kinukuwento sa mga bata. Hindi ako nananakot. Lumalabas lang ako sa mga taong wala nang ibang makita. Wala nang ibang pag-asa." Nanatiling tahimik si Jimboy. Parang sinampal siya ng katotohanan. Hindi niya inaasahan, pero matagal na pala niyang nararamdaman. "Hindi ka papatay," sabi ng matanda. Mabagal ang boses, pero buo. Pero halos wala ka ng kaluluwa. Natigilan si Jimboy. "Anong ibig niyo pong sabihin?" Naglalakad ka sa daan ng patay, at sa dulo niyon, wala nang buhay na naghihintay. Nag-alinlangan si Jimboy. Pwedeng layuan na lang niya ito sana. Pero may kung anong humihila sa kanya para lumapit. Hindi awa lang, parang tanong, parang takot. Lumapit siya ng marahan. "Gutom po ba kayo?" tanong niya, halos pabulong. Tahimik ang matanda, walang tango, walang imik. Pero sapat na ang panginginig ng katawan at ang paraan ng pagkakapit niya sa lata para masagot ang tanong. Kinuha ni Jimboy ang natirang balot ng tinapay sa buwisa. Lukot, malambot, pero nakakain pa. Iniabot niya ito sa matanda. "Pasensya na po, ito lang meron ako," mahinang sabi niya. Tahimik na tinanggap ng matanda ang tinapay. Kinagat ito ng dahan-dahan. Parang sinasamba, parang mahirap lunukin kahit halatang gutom. "Maraming salamat, Jimboy." Napakunot noo si Jimboy. "Paano niyo alam ang pangalan ko?" "Ako si Talim. Bantay ako," sagot nito. "Hindi ng katawan, bantay ng mga pwedeng magbago." "Ha?" Natatawa niyang tugon, pero hindi totoo ang tawa. May mga taong kahit halos wasak na, pwede pang bumalik sa ayos. Hindi porket adik, masama na. Hindi porket runner, wala nang kinabukasan. Ang taning lang, kailan mo pupiliing magbago? Tahimik si Jimboy. Gusto niyang sabihin, hindi ganun kadali. Pero alam niya, madali nga lang sa una. Isang singhot, isang delivery, isang bayad, doon siya nahulog. Patay na si Errol, bulong niya. Tumatakbo pa rin ako. Pero kahit anong takbo ko, parang sarili ko na rin ang sinusubukan kong takasan. Dito ngumitirang matanda. Hindi ngiti ng katuwaan, kundi ng isang nilalang na tila matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. Mula sa ilalim ng sako, iniabot niya ang isang kwintas. Ang tali nito ay manipis, kulay kayumanggi, tila hinabing hibla ng lumang sako at alikabok ng panahon. Sa gitna, isang pendant na hugis bituin, metalikong pilak na may bahagyang dilaw na sinag na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Parang ilaw na sumisilip mula sa kadiliman. "Inilaan to sa'yo," mahinang sabi ng matanda. Hawak ang kwintas na parang sagradong bagay. Isang lumang alay mula sa mga nilalang na tagabantay ng pag-asa. "Inaalay ko sa'yo ngayon sapagkat ikaw ay isa sa iilang hindi pa tuluyang nawawala." "Totoo ba yan? Agimat po ba yan?" tanong ni Jimboy. Bahagyang nag-aalangan, pero may paghanga sa tinig. Ngumiti si Talim, mas banayad ngayon. "Oo, pero hindi ito agimat ng dasal at dahon. Hindi ito pambulag, hindi ito panangga sa bala." "Undi ano po?" "Isa itong gabay," sagot ng matanda. "Kung malinis ang puso mo, magdadala ito ng swerte. Kung tama ang landas mo, ikaw ay poprotektahan. Pero kung lalakad ka muli sa dilim, magiging tanikala ito. Hindi tagapagligtas, kundi pabigat." Tiningnan ni Jimboy ang kwintas. Maliit lang ito, pero may presensya. Ang malamig nitong metal ay tila may init sa ilalim. Hindi apoy, kundi pintig. Parang tibok ng pusong hindi niya alam na meron pa siya. Hindi siya naniniwala noon sa swerte. Lahat ng meron siya ay pinaghirapan o matinding pinaglabanan. Pero sa ngayon, wala na siyang ibang hawak. Wala nang barkada, wala nang paninda, wala nang direksyon. Ang meron lang siya ay pagod, panghihinayang, at isang malabong posibilidad na baka pwede pa siyang bumangon. Tumango siya. Halos hindi naririnig ang sariling tinig.
Pwede po ba akong sumubok kahit hindi ako sigurado? May pag-asa pa ba ako? Walang nagsisimula ng siguradong sigurado, sabi ni Talim. Pero kapag pinili mong humakbang, kahit hindi mo alam ang dulo, doon nagsisimulang bumalik ang ilaw. Dahan-dahan, isinabit ni Jimboy ang kwintas sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, parang may humigpit na yakap ng hangin sa dibdib niya. Hindi mahigpit, hindi nakakatakot. Isang anyo ng liwanag na hindi nagsisigaw, kundi tahimik na nananatili. Pagtingin niya muli sa matanda, nakapikit na ito. Wala na ang tinapay sa kamay, tahimik lang, nakasandal sa karton. Sandaling natigilan si Jimboy, tapos mahinang nagsalita. Tay, salamat po, maraming salamat. Dahan-dahang dumilat ang matanda. Iningnan siya, mapayapa ang mukha. Walang anuman, bulong nito. Ang mahalaga, piliin mo ang tuwid na daan. Kahit mahirap, kahit mag-isa, doon ka palaging may pag-asa. Sa katahimikan ng ilalim ng tulay, sa gitna ng putik at sigaw ng lungsod sa malayo, nagsimulang baglaban sa loob ni Jimboy ang dalawang tinig. Ang boses ni Kaloy na nagsasabing walang atrasan dito, at ang boses ni Talim na marahang nagsasabing, pwede ka pang magbago. At doon, nagsimula ang tunay na laban, hindi sa kalsada, kundi sa sarili. Sa gabing iyon, tumabi si Jimboy kay Talim sa ilalim ng tulay. Walang salita, walang pangako. Ang lungsod ay tahimik at ang agos ng tubig sa kanal ay parang mahinang kwento ng daang matagal nang tinahak ng mga nawawala. Nakatalukbong si Talim sa sako. Si Jimboy nakahiga sa kahoy na paleta. Ang likod ay ramdam ang lamig ng semento. Pero sa gabi ring iyon, hindi siya gininaw. Ang kwintas sa kanyang dibdib ay parang apoy na marahang lumiliyab, hindi mainit pero buhay. Bago pumikit, narinig niya ang boses ni Talim, halos bulong. Marami kang haharapin. Hindi lahat ay laban ng kamao. Kadalasan, ang laban ay tahimik. Nasa loob, nasa puso. Hindi sumagot si Jimboy. Pero sa kanyang isip, may isang salita lang siyang inuulit. Tama na. Tama na ang takot. Tama na ang galit. Tama na ang pagkalugmok. Kinabukasan, ang araw ay tumatagos sa butas ng tulay. Gumuguhit ng ginintuang liwanag sa maruming semento. Gumising si Jimboy bago pa si Talim. Tahimik niyang inayos ang kanyang gamit. Ang jacket, isang plastik na bag na may kapirasong tinapay, at syempre, ang kwintas na nakasubit sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa matanda. Gising na rin pala si Talim, nakaupo, tahimik lang na nakatingin sa liwanag. Tay, bungad ni Jimboy, aalis na po ako. Tumango si Talim. Hindi nagulat, parang alam na niya. Alam kong pupuntahan mo sila, sabi ng matanda. Para magpaalam. Opo tay, hindi para makipag-away. Gusto ko lang tapusin. Matapang yung ganyang desisyon, sagot ni Talim. At matalino ka para piliin yan. Lumapit si Jimboy na upo sa tabi niya. Salamat po sa lahat. Tandaan mo lang, muling bili ni Talim, habang hinahaplos ang pendant sa kanyang dibdib. Huwag kang matakot. Kung nasa panganib ka, to protektahan ka ng kwintas. Pero higit pa roon, gagabayan ka nito, basta't totoo ang puso mo. Ngumiti si Jimboy, maliit lang pero totoo. At kayo po, tanong niya, saan kayo pupunta? Ang mga tulad ko. Sagot ni Talim, hindi nananatili. Dumaraan lang kami sa buhay ng mga gustong bumangon. Marami pang tulad mo. Tumayo si Jimboy. Saglit siyang natahimik bago nagtanong, kailan ko po kayo ulit makikita? Mumiti si Talim. Kapag bumalik ka sa landas na tama, doon mo ulit ako makikita. Hapon na nang marating niya ang isang abandonadong bodega sa dulo ng kalye San Nicolas, ang lihim na tagpuan ng grupo. Sa labas, 3 batang bantay ang nakabantay. Nang makita siya, nagtama ang mga mata nila at walang tanong, isa sa kanila ang tumakbo papasok. Ilang minuto lang, lumabas si Kaloy, nakakunot ang noo. Kasunod niya si Jepoy, may hawak pang plastik ng candy. Pre, tanong ni Jepoy, lumapit, anong ginagawa mo rito? May sasabihin lang ako, sagot ni Jimboy, kalmado, kay Mang Miguel.
Dinala siya ng dalawa papasok ng bodega. Mula sa likod ng isang lumang freezer, lumitaw ang isang lalaking nasa 50. Kalbo, malaki ang tiyan, pero matalim ang mga mata. Si Mang Miguel, ang lider ng operasyon. Marumi ang damit, may sunog ng sigarilyo sa laylayan. Umupo ito sa kahoy na silya, walang kibo. Jimboy, malamig na bati. Nagpakita ka rin. Magpataalam lang po ako, sagot niya, tuwid ang pindig. Hindi na po ako babalik. Wala na po akong ambisyong manatili pa sa grupong to. Hindi ko po kayo isusumbong. Wala po akong planong magsalita. Gusto ko lang pong umalis. Tahimik ang paligid. Sina Kaloy at Jepoy ay kapwa na patigil. Parang hindi nila alam kung kakampi ba sila o kalaban ng dating kaibigan. Si Mang Miguel ay nanatiling nakatitig sa kanya. Walang emosyon sa mukha. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may galaw. Hindi takot, kundi pagtimbang. Hindi ganun kadali to, Jimboy, aniya. Marami kang alam. Marami kang nakita. Hindi ka lang basta tauhan. Isa ka sa mga tumulong palaguin ang negosyo. Tapos na yon, maglalakad ka lang palayo. Hindi ko po to ginagawa para sa inyo, sagot ni Jimboy. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Gusto nyo pong questionin yon, handa akong harapin. Tumayo si Kaloy. Pre, sigurado ka ba? Aalis ka talaga? Hindi sumagot si Jimboy. Tiningnan lang niya si Kaloy. Hindi mayabang, hindi matigas, ngunit buo ang loob. Si Jepoy, napakamot sa bato. Tangina pre, hindi ko inasahan to. Alam mo ba kung anong kapalit ng ganitong desisyon? Tanong ni Mang Miguel. Tumayo na rin. Baka madisgrasya ka. Baka ikapahamak mo. Alam po, mahinang sagot ni Jimboy. Pero mas delikado pong hindi subukang mabuhay ng totoo. Tumango si Mang Miguel. Walang salita, pero may senya sa isang lalaki sa gilid ng pader. Isang simpleng tango lang. Gabi na nang naglalakad si Jimboy sa eskinita. Pabalik sa lugar na pansamantala niyang tiyutuluyan. Tahimik ang paligid, pero hindi siya kampante. Biglang mayabag, mabilis, mabigat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman. May sumusunod sa kanya. Isang malakas na tulak mula sa likod ang nagpapagsak sa kanya. Napaluhod siya, pero mabilis na bumangon. Mula sa dilim, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw. May hawak na kutsilyo. Walang umahalis ng basta-basta, sigaw nito. Tumama ang kutsilyo sa likod ni Jimboy, pero hindi bumaon. Bagkus, kumislak ang kwintas sa kanyang dibdib. Isang ilaw na parang sulyak ng kidlat ang lumabas mula sa pendant. Sumambulat ang liwanag, hindi nakakasilaw pero malinaw, mainit, at tumilapon ang lalaki na bitawan ang kutsilyo. Tiningnan niya ito, nabaluktot lang ang talim, parang may nakapalaman na bakal sa ilalim ng balat niya. Anong klasing tao ka? Sigaw ng lalaki, nanginginig. Hindi sumagot si Jimboy, napahawak lang siya sa kwintas, ramdam ang init nito. Hindi mainit ng pasok, kundi init ng buhay. Tumakbo ang lalaki, hindi lumingon. At si Jimboy ay naiwan sa gitna ng madilim na eskinita, nanginginig. Pero hindi na siya ang dating Jimboy. Mula sa loob, isang inig ang lumitaw, banayad, totoo. Ang tama ay hindi laging ligtas, pero ito ang tanging daan palamas. Napaluhod siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng isang pasyang pinanindigan at sa himalang nagpatunay, hindi siya nag-iisa. Tuon sa iskinita, habang unti-unting nilalamon ng gabi ang paligid, napapikit si Jimboy at pinakiramdaman ang tibok ng dibdib. Hindi ito mabilis, hindi rin ito panatag, pero ito ay totoo. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, tumindig siya hindi bilang pakas, kundi bilang isang binatang may balak mabuhay. Kinabukasan, maaga siyang nagising sa ilalim ng tulay ng delpan. Tahimik ang paligid at ang hangin ay malamig, pero hindi na nakakatakot. Ang katawan niya ay pagod pa rin, pero may kakaibang sigla sa dibdib. Hindi sigurado, pero totoo. Hinawakan niya ang kwintas, mainit, pero akakapasok, parang may tintig. Kung totoo ngang gagabayan mo ako, bulong niya, dito tayo magsisimula. At tila tugon sa panalangin, ang pendant ay tuwibok, banayad pero buhay. Bit-bit ang kakaunting ipon na nalikom mula sa mga natira niyang barya at benta ng lumang gamit. Nagtungo siya sa Divisoria. Wala siyang tiyak na plano, pero alam niya ang una niyang kailangan, saging.
Sa isang tabi ng palengke, may tindera ng overripe fruits. Galing sa likod ng grocery, nilalako sa bagsak presyo. Te, magkano po yung saging na hinog na? Tanong niya. 50 kada kilo pero lumang klase. Sige na nga, 40 na lang. At baka bukas, hindi na mabenta. Ngumiti si Jimboy. Kuha po ako ng 2. Salamat po, te. Sunod humagilap siya ng yelo, yung ginagamit ng mga kargador para pampalamig sa tubig. Kuya, magkanong yelo? 10 piso pre, wala ka bang cooler? Wala po, sagot ni Jimboy. Sabay abot ng timba. Pero meron akong ganito. Napatingin ng tindero sa timba, saka natawa. Ayos ka ha? Sige, basta bihin mo yan. Sa'yo na pati tanikala. Dumaan siya sa junk shop sa kanto. Napansin niya ang 2 malaking baso. Magaganda pa, kahit may lamat sa gilid. Kuya, magkano to? 10 piso lang. Sige, kukunin ko na. Bumili rin siya ng kondensadang gatas, yung tig 20 sa sari-sari store, at isang manipis na plastic na trapal para sa lilim ng cart. Wala pa siyang blender, wala siyang measuring tools. Pero may timba, may yelo, may prutas, at higit sa lahat, may tapang. Pagdating sa gilid ng palengke, doon siya umupo, sa mismong pwesto na dati niyang tinatambayan habang bitbit ang rugby. Pero ngayon, may ibang laman ang kanyang dalang timba. Pag-asa. Sa tabi niya, inilatag niya ang trapal. Sa isang piraso ng karton, isinulat niya gamit ang marker na halos ubos na ang tinta. Tindig juice, tunay na timpla, tunay na buhay. Hindi ito negosyo. Hindi pa. Isa pa lang itong panalangin na may lasa ng prutas at gatas, pero sa puso ni Jimboy. Ito na ang pinaka-importanteng araw ng kanyang buhay. Araw ng pagsisimula. Araw ng unang hakbang, araw ng pagtindig. Habang binabasag niya ang yelo sa timba, napansin niyang may papalapit na estudyante. May bag sa likod at tumatagaktak ang pawis sa noo. Kuya, magkano? Tanong ng bata habang tinitingnan ang nilalaman ng timba. 10 lang, sagot ni Jimboy. Kalmado ang boses. Banana shake to, pero may konting twist. Tiningnan ng bata ang kulay ng inumin. Medyo malapot, hindi kasing kinis ng nasa milk tea shop. At may mga hibla pa ng saging. Inumin ba yan o panghilot? Biro ng bata, nakataas ang kilay. Ngumiti si Jimboy, pinilit ang kumpiyansa. Tingin mo lang yan, ikman mo muna bago ka humusga. Kinuha ng bata ang baso, umubo muna ng bahagya at dahan-dahang uminom. Saglit na natahimik. Iningnan ulit si Jimboy, kunot ang noo, tapos biglang ngumiti. Kuya, masarap nga, sabi niya. Parang may hint ng ano yun, cinnamon? Hinog na saging lang, kaunting gatas. Tapos yung sikreto, yung tamang lamig lang, sagot ni Jimboy. Bukas ulit ha, dadalhin ko yung tropa ko. Pag alis ng bata, hindi napigilan ni Jimboy ang ngumiti. Parang simpleng benta lang, pero sa kanya, iyon ang unang panalo sa bagong buhay. Lumipas ang linggo. Dumami ang bumibili. Mga vendor, estudyante, construction worker, tricycle driver. Sari-saring muka, iisang reaksyon. Uy, pre, masarap to ha. Iba yung timpla mo. Walang ganito sa kanto namin. At dun niya naisip, baka ito na nga yun. Baka dito siya magsisimula. Isang araw habang nag-aayos siya ng yelo, may lumapit na babae. Maayos ang postura, naka-backpack, may hawak na notebook. Excuse me, sabi nito. Ikaw ba si Jimboy? Tumingin siya. Bakit po? I'm Lara. Volunteer ako sa Youth Empowerment Initiative. Napanood ko yung video mo sa TikTok. Yung batang may juice stand na gamit ay bagsak presyong prutas. Nahihiya si Jimboy. Ah, wala yon, trip lang. Hindi lang yon trip. May potensyal yang ginagawa mo. Marunong ka bang mag-record ng gastos at kita? Napakamot siya. Hindi pa. Gusto mo bang turuan kita? Mula noon, bumalik si Lara halos tuwing hapon. Gilid ng karton, nagturo siya ng basic costing. Magkano ang bili mo sa saging? 2 kilo, 80. Sa yelo, 10. Sa gatas, 20 kada lata pero kalahati lang per timpla. Tinuruan siya ni Lara gumawa ng simple costing table sa notebook at maglista ng daily sales. Tinuruan siyang i-compare ang gastos sa kita. At higit sa lahat, tinuruan siyang umasa sa sistema, hindi lang sa swerte. Isang hapnan, habang nagbibilang ng barya, napansin ni Jimboy ang pendant sa kanyang dibdib. Mainit, hindi nakakapaso, kundi parang init ng kamay na tumatapik sa balikat. Tumigil siya. Naramdaman niya ang bigat ng araw na iyon.
at biglang bumuhos ang damdamin. Tay, bulong niya sa sarili, sa isip na para kay Talim. Ginagawa ko na po, sana tama to. Uy, sabi ni Lara, okay ka lang? Mumiti si Jimboy. Oo, napagod lang, pero ayos lang. Kasi ito na siguro yung simula ng totoong buhay ko. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Jimboy ang kita para bumili ng second-hand blender. Nagprint si Lara ng maliit na tarp para sa menu. Pwede tayong magdagdag ng flavors, sabi niya. Dalandan, pineapple, pakwan. Pwede rin tayong gumamit ng reject fruits, sabi ni Jimboy. Yung hinog na masyado, baka mas masarap pa. Dumagsa ang mga suki. Ang tindig juice ay naging usapan sa kalsada. Hindi lang dahil mura, kundi dahil may kwento ang bawat baso. Ang patapon, naging biyaya. Ang patapon, naging lasa ng pag-asa. At tuwing hapon, habang isinasara ni Jimboy ang maliit niyang cart, napapatingin siya sa langit. Ang lungsod ay mainay, magulo at mapanlikha. Pero sa isang maliit na sulok sa Divisoria, may isang binatilyo na tahimik na tumitindig. Hindi para makipagpatayan, hindi para tumakbo, kundi para magtayo ng panibagong kwento. Isang timpla ng pag-asa, gatas, prutas, at yelo na may linis ng puso. At tuwing inaabot niya ang baso sa isang batang uhaw, vendor na pagod o estudyanteng gutom, nararamdaman niya ang kwintas sa kanyang dibdib. Mainit, buhay. Parang sinasabi nitong, "Kama ang ginagawa mo, ituloy mo lang." Lumipas ang ilang buwan. Isang hapon, habang tinuturuan niya ang 3 batang lansangan kung paano ihalo ang tamang rasyo ng prutas at gatas, may lumapit na lalaki. Puti ang polo, may dala pang DSLR. Kasama nito ang isang babaeng may clipboard at branded na water bottle. "Boss Jimboy ka ba?" tanong ng lalaki. "Kami po ang taga Streetlight Channel. May nagpadala po sa amin ng video mo online, yung nagtuturo ka habang nagtitinda. Viral na." "Viral?" tanong ni Jimboy, naguguluhan. "Paano pong viral? 2 million views in 3 days, sabat ng babae. At tumaas yung engagement ng page namin ng 400%. Malupit ka daw, pre." Hindi siya nakasagot agad. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Viral? Nung isang araw lang hindi siya pinapansin ng jeep. Pagkaraan ng 2 araw, sunod-sunod ang alok. May isang lalaking galing sa isang brand ng powdered milk na gustong gawing ambassador si Jimboy. May isa pang grupo na nag-aalok ng partnership, fruit juice franchise daw, nationwide. At may isang dating kaklase ni Lara na gustong mag-invest ng 200k kapalit ng 40% ng kita. Basta't magdagdag lang ng betting kiosk sa tabi ng juice cart. "Passive income lang bro," sabi ng investor habang ipinapakita ang app. "Wala kang gagawin, kita agad." Tumingin si Jimboy sa kanya, tahimik. At sa ilalim ng kanyang damit, biglang lumamig ang kwintas. Hindi paso, hindi init, kundi lamig. Tulad ng ihip ng hangin bago ang bagyo. Napalunok siya, tumayo at tinakpan ang takip ng timba. "Pasensya na kuya," mahinang sabi ni Jimboy. "Hindi po ako interesado." "Ha? Hindi mo man lang iisipin," umiling siya. "Ang dami ko na pong tinanggap na madali nun. Pero hindi lahat ng pera, marangal. Hindi lahat ng tagumpay, totoo." Pag-alis ng lalaki, lumapit si Lara. Kanina pa siya tahimik sa gilid. "Bakit mo tinanggihan?" tanong nito. "Sayang din yon." Tumingin si Jimboy sa kanya, diretso sa mata. "Natuto na ako. Pag madaling makuha, madalas may kapalit. Gusto kong lahat ng itatayo ko, hindi kailanman itutumba ng konsensya." Mumiti si Lara. "Alam mo, bihira ang batang kasing tigas ng ulo mo, lalo sa panahong to." Mumiti si Jimboy pabalik, pero may luha na namumuo sa gilid ng mata niya. "Hindi po to tapang. Takot pa rin ako. Pero kung hindi ako titindig sa tama kahit takot ako, ano na lang ang matitira sa akin?" Kinagabihan, habang inaayos niya ang notebook ng sales at costings, hinawakan niya ang kwintas. Mainit ulit. Parang hininga. Parang may tinig na nagsasabing tuloy lang. Hindi ka nag-iisa. Ang laban ng tahimik ay hindi laging pansin ng mundo. Pero ito ang laban na hindi kailanman nawawala sa puso. At sa kinang ng maliit na ilaw mula sa kanyang cart, habang lahat ay abala sa kaguluhan ng lungsod, may isang batang lalaki na tahimik na nagwawalis sa harap ng kanyang maliit na negosyo.
Hindi siya CEO, hindi siya influencer, pero siya ang may pinakamalaking laban. At sa bawat basong inaabot niya, dala niya ang kwento ng sipag, pag-asa at isang panata. Hindi shortcut ang magtatayo sa kanya, kundi ang paninindigang hindi kayang bilhin. Isang hapon, maalinsangan pero maganda ang benta. May 2 estudyanteng umiinom sa tabi ng cart, sabay ng isang matandang vendor na palaging tumatambay tuwing 3:00. Si Jimboy ay nakayuko. Tinimpla ang bagong batch ng banana pakwan shake. "Kuya, dagdagan mo ng yelo ha," hiling ng bata. "Oo naman," sagot niya. Walang init-init sa tindig juice. Biglang isang pamilyar na boses ang tumawid sa hangin. "Ang lakas ng racket mo ngayon Jimboy. Parang ibang tao ka na." Si Kaloy, nakatayo sa gilid ng tariton, nakasapatos na bago, may relos na makinang. Pero may mga mata pa ring puno ng kung anong tagilid. Kasama nito ang 2 lalaki, parehong naka-jacket kahit mainit. May nakasukbit na bag na mabigat ang laman. Tumigil ang kamay ni Jimboy. Pinilit niyang ngumiti. "Kaloy, matagal na rin nang huli kitang nakita." "Hindi naman ako nawala, nag-iba lang ng orbit," sagot ni Kaloy. "Ikaw, juice na ngayon ang hanap buhay?" "Tama lang, sapat lang," sagot ni Jimboy. Mahinahon. "Sayang pre, laki pa naman ng potensyal mo. Pero may alok ako sa'yo." Lumapit si Kaloy, hininaan ang boses. "Front lang pre, di mo kailangang magtrabaho. Gagamitin lang namin itong cart mo bilang spot. Safe to, tahimik lang, wala kang problema. Pero triple ang kikitain mo kumpara sa ngayon." Hindi agad nakasagot si Jimboy. Naramdaman niya ang biglang lamig ng kwintas sa dibdib. Mabigat, parang yelo, parang babala. Umiling siya. "Ayoko, Kaloy." "Putan inaano?" Mabilis ang sagot ni Kaloy. "Akala mo kung sino ka na? Akala mo banal ka na? Lahat tayo may pinanggalingan, huwag kang magmalinis." "Hindi ako nagmamalinis. Sinusubukan ko lang mabuhay ng marangal." "Marangal?" Ngumisi si Kaloy. Hipokrito. "Marangal ka na dahil sa prutas? Habang kami kumakain ng alikabok sa kalsada? Ganun ba? Pinili ko to at pinipili ko pa ring araw-araw." Tahimik ang palengke, pero hindi pangkaraniwang katahimikan. Masyadong tahimik. Tumawa si Kaloy, pero malamig. "Sige, pero tandaan mo, lahat ng lugar, may presyo. Kahit ito kalye na to." Kinabukasan, bumalik si Jimboy sa cart. Kasama si Lara at isang batang tinuturuan niyang magtimpla. Si Tonyo, 9 na taong kulang, masigasig at laging may tanong. "Kuya, isunod ko na po yung gatas?" Tanong ni Tonyo. "Oo, wag mo lang masyado." Blag, isang bato ang tumama sa timba. Kasunod noon, sumugod ang 2 lalaki. "Mga hayop kayo, akala nyo kayo lang pwedeng kumita rito ha?" Isa sa kanila ay sinipa ang baso ng kustomer. Ang isa naman, hinablot ang trapal at sinabuyan ng yelo ang cart. "Huwag kayong tanga," sigaw ng isa. "Umalis kayo dito kung ayaw niyong masaktan." "Putang ina mo," sigaw ng matandang vendor. "May bata rito." Si Tonyo, nasugatan sa braso. Si Lara, napaatras nanginginig. "Jimboy, anong gagawin natin?" Tanong niya, halos paiyak. Hindi sumigaw si Jimboy. Hindi siya lumaban ng kamao. Hinawakan niya ang braso ni Tonyo. Tinakpan ng panyo. Hinawakan ng cart, itinayo ang nahulog na timba. At saka siya tumingin sa paligid, sa mga vendor, mga suki, mga batang nanonood. "Hindi tayo aalis." Malumanay niya sinabi. "Hindi ako babalik sa dilim para lang kumita." Maya-maya, may dumating na tanod. Isang vendor ang tumawag. Umalis ang mga salarin at hindi na lumala ang gulo. Pero may naiwan. Takot. Gabi na nang makauwi si Jimboy. Tahimik si Lara. "Ayoko ng gulo, Jimboy," sabi niya. "Pero hindi ko rin kayang iwan ka." Tumingin si Jimboy sa kanya, hawak ang kwintas. "Lara, hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero ito lang ang sigurado ko. Kung babalik ako sa takot, sayang lahat ng pinili ko." Tumango si Lara, hinawakan ang kamay niya. "Hindi kita iiwan." At habang pinipilit nilang ayusin muli ang cart sa ilalim ng ilaw ng poste, mainit ang kwintas sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panganib, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam nitong pinili na naman ni Jimboy ang tama, kahit walang kasiguruhan. At sa mga mata ng batang sugatan na pinapasok niya sa silong para gamutin,
Nakita niya ang sarili niyang minsan ding inabandona ng mundo. At ngayong siya na ang may kakayahang pumili. Hindi niya hahayang mangyari iyon sa iba. Lumipas ang ilang buwan. Mula sa isang simpleng kariton na may trapal, timba at baso. Naging 2, 3. Hanggang sa hindi na niya namamalayang dumadayo na ang mga tao mula sa ibang barangay. Sa pindig juice ka na lang bumili pre, narinig niya minsang bulong ng isang vendor sa katabing pwesto. Hindi lang matamis, may kwento pa. Hindi bumenta ang mga salita kay Jimboy bilang papuri, bumenta ito bilang pananagutan. Parang sinasabing, huwag mong sayangin ang tuwala. Isang araw habang nag-aayos siya ng yelo, may lumapit na matandang lalaki. Bit-bit ang isang bayong. Pawis na pawis, pero may pamilyar na ngiti. Uy Jimboy, ikaw pala yan, sabi ng lalaki. Kumikitang kabuhayan ka na ah. Napalingon si Jimboy, pinunasan ang kamay at mumiti. Mang Enteng? Oo, ako nga. Dati nakikita lang kitang nagra-rugby kasama yung mga barkada mo. Tambay tayo sa gilid ng drainage. Ngayon, may negosyo ka na. Asenso ka na iho. Napakamot si Jimboy. Nahihiya pero totoo ang ngiti. Malayo pa po Mang Enteng, pero sinusubukan ko pong gawin ng tama. Tumango si Mang Enteng, seryoso na. Yan ang mahirap, iho. Hindi ang umangat sa buhay, kundi ang panindigan kung paano mo narating ang tagumpay mo. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Jimboy sa pagtitimpla. May maikling pila ng suki, karaniwang vendor, estudyante at ilang dumadayo mula sa mas malalayong kanto. Mainit ang sikat ng araw, pero mas mainit ang sigla ng mga nakapila. Isang binatilyong estudyante, naka-uniforme pa, ang tumikim ng kwintas cooler. Napangiwi siya ng kaunti, hindi sa lasa, kundi sa pagod. Kuya Jimboy, sabi ng estudyante habang pinupunasan ng pawis, sana ma-branch out ka na rin sa lugar namin. Dumadayo pa ako rito galing pang barangay 145 eh. Napatigil si Jimboy sa pagtimpla. Ngumiti siya, hindi pilit, kundi may bigat. Sige, pag-iisipan ko, sagot niya. Walang kasiguruhan, pero baka kaya. At sa mismong sandaling iyon, uminit ang kwintas sa kanyang dibdib. Isang init na parang yakap. Hindi paso, kundi pulso. At hindi basta tibok, panininigang buhay. Alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta komentaryo ng customer. Tamang tanong ito sa tamang oras. At narito ang sagot na hindi galing sa isip, kundi sa puso. Tumango siya kahit walang kausap. Tama, bulong niya sa sarili. Tama to. At sa bawat timplang susunod, dala na niya ang bagong plano. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga batang katulad ng minsang siya ring takot, tahimik at tuliro. Gabi na nang ilapit ni Jimboy ang usapin kay Lara. Tahimik silang nakaupo sa bangketa habang ini-inventory ang tubo ng araw. Lara. Mahinan sabi ni Jimboy. Iniisip ko, kung pwede kayang mag-branch out tayo sa kabila, Barangay 145. Madami raw naghahanap dun. Hindi agad sumagot si Lara. Tiningnan muna siya, tapos ngumiti. Handa ka na ba? Kasi ibang laban yan, ibang pressure. Hindi na lang ikaw ako mahasa. Alam ko, sagot niya. Pero kung hindi natin sinubukan, parang sinasayang natin yung tiwala ng mga tao umaasa sa atin. Okay, tango ni Lara. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Dapat lahat ng branch may tindig juice apprentice. Hindi lang tindahan, dapat may matutunan din ng mga tao. Kahit maliit, dapat parang training ground. Napangiti si Jimboy. Deal, sa tulong ng 2 matagal ng suki at isang dating tanod na tumulong sa permit, na itayo ang pangalawang cart sa Barangay 145. Mas maliit ito, pero kasing tibay ng nauna. Pinuruan ni Jimboy ang 2 kabataang lansangan, sina Lyle at May. Parehong tahimik, parehong may galos sa nakaraan, pero may liwanag sa mata. Bakit mo kami tinatanggap, kuya? Tanong ni May. Kasi dati rin akong hindi tinanggap ng kahit sino, sagot ni Jimboy. Pero may isang matandang maliit na naniwala. Walang engrandeng pagbubukas, walang ribbon cutting. May trapal lang, blender, timba ng prutas, at isang panata. At unti-unti nakita ni Jimboy. Hindi lang pala juice ang binebenta nila. Pag-asa, sipag, pananampalataya. Bawat branch na itinatayo ni Jimboy,
may ibinibigay siyang kwintas, hindi literal, kundi panata. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka nagsimula. Sa mata ng mga bata, ng mga vendor, at ng mga suki, si Jimboy ay hindi na lang tagatimpla ng inumin. Siya na ang tagatimpla ng panibagong kinabukasan. Kuya, tanong ni Tonyo habang hinihiwa ang saging. Pag nagkaroon ako ng sarili kong cart, pwede bang ako naman ang pangalan ng juice ko? Bakit ako naman? Tanong ni Jimboy na pangiti. Dati kasi, laging ako muna sila. Ngayon gusto ko namang ako naman. Alam niya kung paano yon. Nasa tabi pero hindi kailanman naging kanya. Sige, Ton, subukan mo. Kapag nagustuhan ng suki, isasama natin sa menu. Na itatag ang Tindig Juice Apprentice Program. Opisyal. May chart, schedule at notebook ang bawat isa. Pero higit sa lahat, may direksyon. Si Tonyo sa inventory at sales. Si May sa design at labeling. Si Jenny sa product development. Si Lyle sa logistics. Si Dodong sa customer engagement. Si Lara ang mentor. Hindi ito libre, sabi niya. Pero hindi rin ito binabayaran ng pera. Respeto ang puhunan. Sa sarili, sa oras, sa isa't isa. Dumating si Attorney Flor, isang suki. Jimboy, handa ka na ba para irehistro ito? Nag-alinlangan siya. Baka hindi pa ako handa. Mas delikado kung hindi mo to ihahanda, sagot ni Attorney Flor. Legalidad ang panulat ng mahahabang kwento. Sa tulong ni Lara at ng abogada, na isumite ang papeles. At sa araw ng pirmahan, hawak niya sa kaliwa ang dokumento. Sa kanan ang kwintas, mainit, buhay, parang sinasabing, totoo na to. Inilunsad ang mga bagong produkto, hindi lang pangalan, kundi paninindigan sa bote. Quintas Cooler, gawa ni Tonyo para sa dating walang tinig, ngayon may timpla na. Sipag Shake, timpla ni May, para sa batang kayang magtinda, kaysa magnakaw. Liwanag Lemonade, ideya ni Dodong, galing sa dilim, pero pinili ang liwanag. Sa unang araw ng soft launch, may batang bumili, tahimik lang. Pagkatapos, tinuro ang label. Kuya, ikaw ba yung nasa kwento? Tumamo si Tonyo, nahihiya. Bakit? Tanong niya. Kasi dati, ako rin. Parang wala lang. Pero ngayon, gusto ko ring magsimula. Habang pinapanood sila ni Jimboy mula sa tabi, ramdam niya ang tibok ng kwintas. Hindi babala, kundi kumpirmasyon. At sa isip niya, bumulong ang pamilyar na tinig. Ang tunay na pagbabago, hindi sinisigaw. Isinusubo ito araw-araw, katulad ng tinimplang katarungan. Sa rehistro ng Tindig Juice Co., sa ilalim ng logo, nakaukit, para sa mga batang hindi piniling ipanganak sa liwanag. Ngayon, kayo na ang gumagawa ng araw. Isang linggong matapos maiparehistro ang Tindig Juice Co., nag-uumapaw sa saya ang bawat branch. Maraming suki, maraming trainee, maraming panaginip na unti-unting nagkakalaman. Isang hapon, habang tinuturuan ni Jenny ang dalawang bagong apprentice mag-eksperimento ng flavor, nakatanggap ng tawag si Jimboy. Hindi rehistrado ang numero, walang pangalan. Hello? Mabagal, paos, may halo ng pagod ang boses. Si Jimboy ba to? Si Kaloy to, pre. Parang napako ang mundo ni Jimboy. Ilang segundo, bago siya sumagot. Asan ka? Sa Tondo Med. Binaril ako, pre, sa bypass, pero buhay pa. Sa ospital, putlang-putla si Kaloy. May penda sa tagiwiran, basag ang taliwang braso. Halatang inabandona ng sarili niyang grupo. Pagpasok ni Jimboy, hindi muna siya nagsalita. Si Kaloy lang, mahina ang boses. Bakit ka andito? Dahil tinawagan mo ako, sagot ni Jimboy. At dahil hindi ko pa rin matiis na hindi tumulong, kahit ikaw. Tumingin si Kaloy sa kanya, hindi palabad, hindi galit, pagod. Uhaw sa pagkatao, puta pre, ang tagal kong pinaniwalaang wala nang ibang daan. Tahimik si Jimboy. Ang dami kong ginawang mali, dagdag ni Kaloy. Sinaktan kita, binantaan, inutusan kong tapusin ka. Napaiyak si Kaloy, patawarin mo ako. Lumapit si Jimboy, hinawakan ang balikat ng dating kaibigan. Hindi kita pababayaan. Nagulat si Kaloy, tumingin. Bakit? Dahil tayo ang magkakasama sa kalye noon. Walang nagbigay sa atin ng pag-asa dati.
Kaya ngayon, tayo na ang magbibigay nun sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas. Pinulungan ni Jimboy si Kaloy makapasok sa isang rehab center sa labas ng Maynila. Malayo, tahimik, walang bisyo. May mga voluntaryong nagtuturo ng basic skills. Ilang kaibigan ni Jimboy ang nagtaka. "Uya, sigurado ka ba riyan?" tanong ni Tonyo. Di ba siya yung, "Oo," putol ni Jimboy. Pero kung hindi natin siya tutulungan, sino pa? Tinutulan ito ng ilan, pati ang ibang trainee. Pero nanindigan siya. Hindi tayo nagtuturo ng negosyo para yumaman. Inuturuan natin ang mga tao kung paano maniwala sa sarili. 3 buwan ang lumipas. Isang gabi, habang nagsasara sila ng cart sa school branch, may dumating na motor. Si Kaloy, mas payap, may peklat sa muka, pero malinis na ang mata. "Naghahanap ba kayo ng dishwasher?" tanong niya. Bit-bit ang sarili niyang apron. Tumawa si Jimboy. "Wala kaming sweldo sa iyakan ah." "Di bale," sagot ni Kaloy. "Basta matuto lang akong hindi na manakit." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Kaloy sa likod. Tagahugas ng blender, tagahiwa ng saging, tagatanggap ng feedback. Tahimik, minsan awkward, pero seryoso. Hindi niya alam ang tungkol sa kwintas ni Jimboy. Hindi niya alam kung paano siya naligtas noon. Wala siyang ideya na may isang maliit na nilalang na nagbigay ng pangalawang pagkakataon kay Jimboy sa ilalim ng tulay. At hindi na niya kailangang malaman. Ang mahalaga, pinili rin niyang bumangon. Isang gabi, habang sabay silang nagliligpit, nagtanong Kaloy, "Pre, paano mo nalaman na kaya mo pa akong tulungan?" Tumingin si Jimboy sa kanya. Inilagay ang kamay sa dibdib, kung saan nakasabit ang kwintas sa ilalim ng puting t-shirt. "May mga tinig sa loob natin, Kaloy. Yung iba, sigaw ng galit. Yung iba, bulong ng pag-asa. Ang tanong lang, alin ang pipiliin mong pakinggan?" Tumingin si Kaloy sa kanya. Hindi na sumagot. Pero ramdam ni Jimboy, naiintindihan na niya. At sa huling oras ng gabi, habang pinapatay nila ang ilaw ng cart, muling tumibok ang kwintas ni Jimboy. Hindi dahil sa panganib, hindi dahil sa takot, kundi dahil may liwanag na ring pinili si Kaloy. Lumipas ang mga taon, mula sa isang timba, trapal, at overripe na saging, naging 50 cart ang tindig juice. May 2 food trucks na umiikot sa mga eskwelahan, at may franchise na sa mga probinsya, mula Pampanga hanggang Davao. May mga lokal na partner, may mga dating batang lansangan na ngayoy sarili ng operator. Nakatanggap sila ng investment mula sa isang kilalang Sustainable Development Fund. At sa ika-6 taon ng operasyon, umabot sa mahigit 60 milyon pesos ang gross revenue ng kumpanya. Pero kung papasok ka sa kanilang headquarters sa Maynila, ang una mong mapapansin ay hindi mamahaling mural o modernong furniture. Ang una mong makikita ay isang kupas na kariton. Ang mismong kariton na dati niyang hilahila sa Divisoria. Nakapako sa dingding, may maliit na ilaw na nakatutok dito. Sa ilalim nito, nakasulat sa plaka. Dito nagsimula ang lasa ng pagbangon. Graduation day ng Tinding Juice Apprentice Program. 100 bata mula sa iba't ibang lugar ang nakatapos ng Tinding Juice Apprentice Program. Lahat sila'y nakaputi. May name tag, may hawak na sariling menu idea. Lahat sila'y may kwento. Sa entablado, si Jimboy. Mas matikas, mas tahimik, pero pareho pa rin ang puso. Nasa dibdib pa rin niya ang kupas na kwintas. Tila pinagsama ang usok ng mga alaala at apoy ng paninindigan. Sa tabi niya, si Kaloy, malinis, maikli ang buhok. May hawak na blender, hindi bilang dekorasyon, kundi sagisad ng panibagong papel niya, trainer. Bago ibigay ang sertipiko sa bawat apprentice, humawak si Jimboy sa mikropono. Tahimik ang silid, ramdam ang paghihintay. "Hindi ko kailanman pinangarap maging milyonaryo," panimula niya. "Ang pangarap ko ay matikman ng bawat batang tulad ko. Yung dating nasa ilalim ng tulay, nakahiga sa karton, nasa likod ng estero. Naliblob sa putik ng walang direksyon ang lasa ng dignidad. Hindi ko ito natutunan sa paaralan dahil wala akong eskwelahang pinasukan. Walang nanay na nag-aruga, walang tatay na nagturo kung paano magbike, kung paano tumayo pag nadapa, kung paano maniwala sa sarili. Wala akong bahay na inuuwian,
Ang kariton ang tahanan ko, ang kalsada ang classroom ko, at gutom ang araw-araw kong guro. Pero kahit galing ako sa lugar na hindi pinangarap ng iba, pinili kong mangarap para sa sarili ko at para sa mga batang tulad ko na laging nauurong, laging nauuna sa hirap, pero laging nahuhuli sa pag-asa. Ang Tinding Juice ay hindi lang negosyo. Isa itong panata na kahit walang nagsimula para sa'yo, pwede kang maging simula ng iba. May umiyak sa unang hanay. Si Tonyo, isa sa unang apprentice, ngayon ay branch manager. May tumayo at nag-slow clap. Si May, na ngayon nagtuturo ng design sa bagong trainees. Si Lara, nasa gilid, nakangiti. Tahimik, pero punong-puno ng luha sa mata. Sa likod ni Jimboy, nakasabit sa pader ang plaka. Para sa mga hindi ipanganak sa liwanag. Ngayon, kayo na ang gumagawa ng liwanag. Sa paningin ng mundo, milyonaryo na si Jimboy. Pero sa puso niya, isa pa rin siyang dating batang gutom na sa wakas ay natutong maghain ng pag-asa. Gabi na, tahimik ang HQ, patay na ang ilaw ng opisina, pero bukas pa rin ang pinto ng pantry. Naupo si Jimboy sa harap ng lumang kariton. Inilabas niya mula sa ilalim ng damit ang kwintas. Kupas, luma, pero mainit pa rin, tumitibok. At habang hinihimas ito, may naririnig siyang pamilyar na tinig. Malamig, mabagal, matalim, pero mapagpakumbaba. Marami ka ng nilakad, Jimboy. Lumingon siya. Sa lilim ng haligi sa tabi ng bintana, naroon ang isang maliit matandang nilalang. Nakabalot sa sako, parehong mata, parehong anyo. Si Talim. Pero mas malayo, patuloy ni Talim. Ay yung nilakad mo papalapit sa sarili mo. Hindi kumibo si Jimboy. Napangiti lang. Bahagyang napaluha. Hindi ko po to nagawa mag-isa, sabi niya. Maraming tumulong. Kayo, sila. Umiling si Talim. Lumapit ng dahan-dahan. Ang kwintas ay hindi para iligtas ka. Nariyan lang yan para ipaalala sa'yo na kahit nasa putik ka pa, may liwanag pa rin pwedeng piliin. Hinawakan ni Jimboy ang kwintas. Salamat. Mumiti si Talim. Unti-unting naglakad palayo. At sa kanyang paglalakad, tila sumasama ang hangin. Tila naputunaw sa dilim. Tila bumabalik sa kung saan man siya unang nagbantay. Sa gabing iyon, habang binabalikan ni Jimboy ang lahat ng alaala mula sa Divisoria, tulay ng Delpan, ang rugby, ang putsilyo, kariton, blender at tagumpay, isa lang ang natitira sa kanyang dibdib. Hindi ang milyon, kundi ang misyon.